10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander. Magkakaroon na rin ng Unified 911 na patatakbuhin ng Department of Interior and Local Government. Ito raw ang ipapalit sa iba't ibang emergency hotline ng mga lokal na pamahalaan. Once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within 3 months after, maramdaman ng buong Pilipinas yan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa harap ng natitintong pagre-retiro ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. February 6 pa dapat nagretiro si Marbil pero in-extend ng Pangulo ang kanyang termino ng 4 na buwan. Sabi noon ng Pangulo, merong very strong argument para panatilihin sa pwesto si Marbil, lalo't kasagsagan ng kampanya. Magtatapos ang term extension ng Marbil sa June 7. Sabi ni Rimulya, nakausap niya na ang Pangulo sa kung sino ang susunod na PNP Chief. Meron siyang napili. Sino kaya ang susunod na PNP Chief? Palagay niyo mga kababayan. Ay, magandang umaga, Sir Papa Bin, galing kay Sir Michael Pangan at Ma'am Elisa Bueno at Peter Taroy. Kaya shoutout po sa inyo at sa lahat po ng ating manunood. Siyempre, pakilike po muna mga kababayan bago natin simulan ulit ang ating topic ngayon, mga kababayan, ngayong umagang to, no? Araw po ng Martes po ngayon, no? At ito nga mga kababayan, no, para sa akin mga kababayan ay talagang grabe po, no? Saludo tayo sa Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos, no, kung saan ay talagang mabilis na pag-aksyon at pagpapatupad, no, ng Mambelma visibility, no, sa Metro Manila. At ito nga mga kapulisan, biruin nyo, 21,000 mahigit mga kababayan. Ganun po, karami po ang mga kapulisan na i-deployed. Tama nga lang yan mga kababayan, no? Bawat, alam nyo yung mga mayors, dapat isa rin po yan sa talagang aksyonan na rin, no? Sila na rin ang dapat mag-ano, no? Na aksyonan po. Bawat po lugar or bawat barangay, siguro may mga kapulisan na nakadeploy dyan, 2, 3, ganon. No, para at least mabilis talaga makaresponde po ang ating mga kapulisan sa kung ano pong mga krimen, no? Katulad na lang po ng mga nakawan, 'di ba? Uso na naman yung mga nakawan, 'di ba? Oh, yung riding in tandem, yan, uso na naman 'yan. Yung mga banggaan, no, initan ng ulo sa kalye, isa yan, no, na mabilis makaresponde ang ating mga kapulisan, no? Isa po yan sa dapat nating iwasan na talagang, alam nyo mga kababayan, pag may mga pulis talaga, no, mas sila, kampante ang mga kababayan natin. At syempre, yung ating mga drivers, no, yung mga talagang bumabiyahe araw-araw. Kasi, mga kababayan, mabilis sila, no, umaksyon. No, kung makikita ka agad nila, mismo, kung ilang, biruin nyo, 3 minutes, no, andyan na agad. At mabilis na, talaga, pagresponde. Oh. Yan dapat, no? Oh. Oh, talaga dapat po walang kamag-anak, walang kuro kumpadre, walang kaibigan, no? Mananagot, dapat lumabag ka sa batas. Bawal, wag mo gagawin. Oh, tama 'yan, 'di ba? Pag bawal, wag gawin. Oh, ito pakinggan ulit natin mga kababayan, ha, para maano natin ang full video na to. Ito. Metro Manila, kasunod ng utos ng Pangulo, nakatutok si June Veneracion. Mahigit 21,000 na pulis ang i-deploy para sa pinalakas na police visibility operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos sa Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng publiko na ligtas sila kahit pa sabihing bumaba ang crime rate. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. We will add